Ngayon naman po ay pag-aaralan natin ang Kabanata 2 ng ikalawang bahagi ng Divine Principle. Kabanata 2, sina Moses at Jesus sa probidensya ng restorasyon. Mga modelong kurso para mapasuko si Satanas. Ang kursong pinagdaanan ni Jacob at Moses ay ginamit ng Diyos na mga modelong kurso ni Jesus sa pagligtas sa sangkatauhan. Si Satanas na hindi nagpapakumbabang sumuko sa Diyos ay hindi rin basta-basta susuko kay Jesus. Kaya nga, tinawag ng Diyos sina Jacob at Moses at sa pamamagitan nila ay ipinakita kay Jesus kung paano papasuko si Satanas. Ang kurso ni Moses at ang kurso ni Jesus. Inilabas ni Moses ang mga Israelita mula sa Ehipto, ang makasatanas na mundo, sa pamamagitan ng mga himala at tanda. Itinawid sila sa dagat na pula at binayaan silang gumala-gala sa kasukalan bago pumasok sa lupang ipinangako, ang Kanaan. Ito ay nagbabala kung paano pamumunuan ni Jesus ang mga Kristiyano pagdating ng araw. Sa pamamagitan ng mga himala at tanda, dadalhin ni Jesus ang mga Kristiyano mula sa makasalanang pamumuhay at itatawid silang ligtas sa magulong dagat ng kasamaan. Dadalhin niya sila sa isang desiertong walang tubig na nagbibigay buhay bago sila akayin patungo sa hardin ng Eden na ipinangako ng Diyos. Ang mga kursong ito ay parehong napahaba ng 3 beses dahilan sa kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita. Ang probidensya ng restorasyon sa pamumuno ni Moses. Pangatlong pambansang kurso para maibalik ang Kanaan, ang pundasyon ng pananampalataya. Ang unang pambansang kurso para maibalik ang Kanaan base sa 40 taon ni Moses sa palasyo ng Paraon at ang pangalawang kurso base sa kanya ng 40 taon sa kasukalan ng Midian ay natapos sa kabiguan dahil sa kawalang pananampalataya ng mga Israelita. Dahil sa resulta ng 40 araw na misyon ng pag-espiya sa Kanaan ng ikalawang kurso, ang mga tao ay dapat magpagala-gala sa kasukalan ng 40 taon sa ikatlong kurso. Sa pangatlong pambansang kurso, sa pamamagitan ng 40 taon na pagpapagala-gala sa ilang na kumikilala at gumagalang sa tabernakulo, na itatag ni Moses ang pundasyon ng pananampalataya. Ang pundasyon ng substansya ni Moses. Nailatag ng mga Israelita ang pundasyon ng substansya sa pamamagitan ng pagkilala at paggalang sa tabernakulo ng may pananampalataya at devotion at pagsunod kay Moses sa Kanaan. Inutusan ng Diyos si Moses na hampasin ang bato ng kanyang tungkod upang magbukal ng tubig at makapagbigay ng inumin sa mga tao. Ngunit na marinig ni Moses ang mga tao na inirereklamo siya, hindi niya nakontrol ang galit niya at 2 beses na hampas ang bato. Lumikha ito ng kondisyon para makapasok si Satanas, kaya nabigo si Moses sa dispensasyon na makapagsimula base sa bato. Dahil dito, hindi siya napahintulutang makapasok sa lupang pangako. Ang pundasyon ng substansya ni Joshua. Itinaas ng Diyos si Joshua sa posisyon ni Moses. Nagpadala si Joshua ng 2 lalaki para mag-espiya sa siyudad ng Jericho. Pagbalik nila mula sa Jericho, ang 2 espiya ay nagulat ng matapat. Ang mga batang henerasyon ng mga Israelitang lumaki sa kasukalan ay naniniwala sa mga salita ng mga espiya at ang pananampalatayang ito ay nagpalakas sa kanila para masimulan ang ikatlong kurso. Pagkatapos ng pista ng Paskwa, naghanda na sila papuntang Jericho. Matapos silang magmarcha sa paligid ng Jericho ng 7 araw, sumigaw sila ng malakas at nabuwag ang pader sa paligid ng lungsod. Sinakop ni Joshua ang Kanaan at nilupig ang 31 hari. Dahil sa tagumpay na ito, nailatag nila ang pundasyon ng substansya sa pangatlong pambansang kurso. Ang probidensya ng restorasyon sa pamumuno ni Jesus. Kurso upang mapasuko sa Satanas. Nilandas ni Jacob ang simbolikong kurso upang mapasuko sa Satanas. Samantalang, tinahak ni Moses ang kalarawang kurso. Ang kanilang mga kurso ang naging modelo ni Jesus sa pagtahak niya sa aktwal na kurso. Sa pagtahak ng pandaigdigang kurso sa pagpapasuko kay Satanas at maibalik ang Kanaan, sinundan ni Jesus ang modelo na ipinakita sa pambansang kurso para sa pagpapanumbalik sa Kanaan kung saan pinasuko ni Moses si Satanas.
Ang ikalawang pandaigdigang kurso sa pagbabalik sa Kanaan, ang pundasyon ng pananampalataya. Ang unang pandaigdigang kurso para maibalik ang Kanaan ay natapos sa pagkabigo dahil sa kawalang pananampalataya ni Juan Bautista. Si Jesus na mismo ang gumawa ng misyon ni Juan Bautista. Naglampasan ni Jesus ang 40 araw na pag-aayuno at 3 tukso sa kaparangan, maibalik ang pundasyon ng pananampalataya at simula ng ikalawang pandaigdigang kurso sa restorasyon ng Kanaan. Ang pundasyon ng substansya. Dahil sa kawalang tiwala ng mga Hudyo, pinasa ni Jesus ang krus at ang pangalawang pandaigdigang kurso ay natapos sa malagim na pagkabigo. Ang ikatlong pandaigdigang kurso sa restorasyon ng Kanaan, espiritual na pundasyon ng pananampalataya. Ang misyon ni Juan Bautista ay espiritual na tinuloy ni Jesus na muling nabuhay. Sa loob ng 40 araw ng kanyang resurreksyon, natupad ni Jesus ang espiritual na dispensasyon ng 40 para sa paghihiwalay kay Satanas. Bunga nito, naibalik ni Jesus ang pundasyon ng pananampalataya para sa kursong espiritual sa ikatlong pandaigdigang kurso sa restorasyon ng Kanaan. Espiritual na pundasyon ng substansya. Tinipon ni Jesus na muling nabuhay ang nagkawatak-watak na mga disipulo at kumilos para sa dispensasyon ng pagsisimula sa pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga tanda at himala. Ang mga tapat na mananampalataya na nasa posisyon ni Cain ay naniwala at debotong sumunod kay Jesus na muling nabuhay, kaya't natupad nila ang kondisyon ng pagbabayad utang para matanggal ang makasalanang kalikasan na ibalik ang espiritual na pundasyon ng substansya. Ang kurso sa restorasyon ng substansyal na Kanaan sa pamumuno ng Kristo sa ikalawang adbyento. Samantalang kumilos si Jesus para sa restorasyon ng Kanaan bilang pandaigdigang espiritual na kaharian, ang Kristo sa ikalawang pagdating ang kukumpleto sa ikatlong pandaigdigang kurso bilang isang substansyal na kurso at isa sa katuparan ang aktwal na kaharian ng langit dito sa lupa. Kaya ang darating na Kristo ay kailangang isilang sa lupa. Hindi siya mamamatay nang hindi natutupad ang probidensya ng restorasyon sapagkat ang probidensya ng Diyos pagkatapos ni Adan at Jesus ay magiging matagumpay sa ikatlong pagsubok sa panahon ng ikalawang adbyento. Higit pa dito, ang espiritual na probidensya ng Diyos para sa restorasyon sa loob ng 2,000 taon simula kay Jesus ay naghanda ng isang demokratikong lipunan at legal na kapaligiran na magpoprotekta sa Kristo sa pangalawang adbyento. Pangungunahan na nagbabalik na Kristo ang dispensasyon para magsimula ayon sa salita at kukumplituhin ang espiritual at pisikal na pundasyon para sa Mesiyas. Sa pundasyong iyon, lilinisin niya ang sangkatauhan sa kasalanang orihinal at ipanunumbalik sila bilang mga anak ng Diyos na isinilang sa kanyang lipi. Magsisimula siya sa paglalatag ng espiritual at pisikal na pampamilyang pundasyon para sa Mesiyas. Pagkatapos ay palalawakin niya ang sakop nito sa magkakapamilya, lipunan, bansa sa buong daigdig at sa sanlibutan. Kapag ang pundasyong ito ay naisigurong ligtas na, ay maitatayo niya ang kaharian ng langit. Dito po nagtatapos ang Kabanata 2 na ikalawang bahagi ng Divine Principle. Maraming salamat po.